Hello, welcome sa ating Be Empowered program. At alam nyo po na ang program na Be Empowered program ay nakadedicate para sa mga taong merong pinagdadaanang mga sitwasyon na hindi madali. Pinagdaanan nila, napagtagumpayan nila, yun yung gusto naming i-share para sa inyo. Para kung yan man yung pinagdadaanan nyo as of now, ibig sabihin kung napagtagumpayan nila, kaya mo rin. Ngayon, pag-usapan natin yung kwento ng isang OFW na nakaranas ng hindi maganda doon sa inaalagaan niya at mas pinapaboran pa yung inaalagaan niya kaysa sa kanya. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon na maybe yan rin yung dadaanan mo as of now. Kung hindi nyo pa po na-share yung link na ito, let's share yung link na ito para sa lahat. Samahan niyo po kami. Ang special guest natin for today is, ano pong pangalan ninyo? Celia Tanagan po. Celia. Yes, So, po. Celia na lang. Ilang years nang nag-a-abroad? More than 20 years po. Pastor. More than 20 years. Sa isang bansa na rin. Sa Middle East yung more than 2 years po. So tapos, afterwards? Dito po nasa Hong Kong. So, dito sa Hong Kong yung matagal na talaga. Yes po, Pastor. Pero, taga saan ka talaga sa Philippines? Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Anong language nyo doon? Itawis. Itawis. Opo, Pastor. So, marunong ka pa mag-Itawis. Oo. So, batiin mo lahat ng nanonood sa atin in Itawis. Napya nga gabi kani kayo nga maggiraw kan empowered OFW empowered po. Okay, sabi mo share nila yung link. Pakishare yung video sekunda arupe yung maka-experience o makamuno kung siyo sitwasyon mi kanyo abroad. Tingnan ninyo, hindi ko naintindihan. So, but anyway, naintindihan ng mga kababayan natin. Kasi, bakit ko pinapabate sa dialect rin? Kasi, we feel comfortable, di ba, kapag meron tayong nakakasalamuha, naka-dialect natin. Kasi, like for example, dito sa Hong Kong, dito kasi sa Hong Kong, daming Pinoy. Pero, I believe kapag sa Middle East, nakarinig ka ng Tagalog, parang wow, ang saya ba? Parang when I was in Brazil, wala ring walang nagtatagalog rin doon. Wala nga ni English. So yung nandun ako, yung nakarinig ako ng Tagalog for almost 4 months akong nandun. Parang nakakatawa sa puso. So, una is saan ka? Sa Middle East? Sa Bahrain po, Sa Pastor. Bahrain. And ilang years ka doon? More than 2 years. More than 2 years. Bakit Bahrain yung napili mo? Yun yung unang, kumbaga yung first time na pag-abroad ko, yun po yung pinuntahan ko na lugar sa Bahrain po. Pero bakit yun yung napili mong Para makakuha ng experience po. experience lang talaga yon? Pero ilang years ka doon? More than 2 years. And bakit hindi ka na nagtuloy? Mababa kasi yung ano doon, Pastor, yung sahod. Pero okay naman yung employer mo Okay sana. naman po, Pastor. Pero how about yung trabaho mo doon? Mabigat rin? Hindi naman po, pero yung pag-ano ko lang, yung meron akong pag-a-adjust sa mga lulutuin kasi mga Arabic food po yung So, niluto. wala ka masyadong idea. Yes Parang po. ganun. And then afterwards, Hong Kong ka na. Yes po, Pero Pastor. bakit naman naisipan mo Hong Kong? Kasi mataas sahod. Mataas pa sa Pero may ibang option ka pa bago Hong Kong o Hong Kong na talaga? Yun Hong Kong na talaga. Yun na Pastor. talaga. And then, nakailang employer ka na rin dito? Bali, pangatlo na ito ngayon. Pangatlo na. So, sa 18 years, di ba? More than 18 Opo, years, Pastor. 3 lang yung naging employer mo. Sa una mong employer, tumagal ka ng gano'ng katagal? 2 years lang din po. 2 years. Bakit 2 years lang? Meron din konting hindi kami nakaintindihan sa amo ko doon. Pero ito is natapos mo yung kontrata. Yes po, So, Pastor. natapos mo pa rin. Ano yung hindi nyo pagkakaintindihan that time? About doon po sa brass na ginagamit sa panglilinis doon sa ano nila po sa altar. So parang yung pinagbintangan ako na ginamit ko daw yun, pero hindi ko pa naman po hinahawakan yung brass na yun kasi hindi naman nila pinapahawak sa akin yung paglilinis. So, parang napagbintangan ka Opo. lang. And then, second employer mo, ilang... 6 months po, Pastor. 6 months. Opo. So, ito na yung time na merong hindi magandang nangyari. Yes po, Pastor. So, pero yung trato naman sana sa'yo ng amo mo is okay naman o hindi rin talaga? Hindi rin, Pastor, kasi sa umpisa doon pinapatulog po ako sa yung first 2 weeks ko doon, pinatulog ako sa sala. Pero yung nasa kontrata ko is sleeping with the 2 kids. So doon ka lang sa
sala lang. Opo, Pero ano yung higaan mo naman doon? meron yung kumot ko po, pero Kumot lang. after nung 2 weeks na pagtulog ko doon, nilipat ako sa kusina. Doon ako natulog. Kusina naman, bakit daw Opo. hindi sa sala? Parang kasi yung amo kong lalaki, umuwi ng medyo late na. Ah, So doon na lang ako pinatulog sa kusina. sa kusina. Pero anong tinutulugan mo naman sa kusina? May 2 tools po na pinagtatabi ko siya, tapos yung plywood ba, yung pinapatong ko lang na para Mahirap rin higaan. Opo. Parang mag-improvise ka rin ng higaan mo. Kung Opo, gusto mo kasi- komportable, Yes po. improvise ka rin. Yes po. So, and then afterwards, ano pa yung nangyari dyan sa amo na yun? Ayun na po yung 2 alaga ko. Mhm. May swimming lesson po sila. Tapos, about sa goggles, Mhm. pareho silang itsura ng goggles, pero yung adjustment niya kasi maluwag dun sa isa, yung isa masikip. So, doon sila nag-away sa goggles na yon. Mhm. So, yung isa, yung galit niya dun sa kapatid niya, hindi niya ano sa kanya na iba to. So, sa akin niya, ibinato yung galit niya. So, ang ginawa nung isa sa akin, itinulak niya ako sa swimming pool. Tinulak ka sa swimming Yes pool. po. Pero, ano yun, yung tinulak ka sa swimming pool, anong naging reaction mo nun? Umiyak lang ako ng pastor. Mhm. Kasi nga, siyempre nun, nag-start ng winter kasi nun, pastor Malamig rin, no? Malamig din po. And sinabi mo to dun sa amo mo. Yes po. Anong sabi ng amo mo naman? Wala po, sabi niya, bakit daw hindi ko sila inalagaan? Bakit daw pinabayaan ko lang sila na nag-away? Mhm. So, Sinabi mo na tinulak ka pa nga sa Opo. pool. Tapos ano sabi niya, hindi ako naniniwala, gano'n? hindi pa siya, yung marami siya nang sinasabi na, Chinese po yung sinasabi niya. So, hindi ko naintindihan. So ano yun, yung pagkatapos lang nangyari yun, ano yung ginawa mo? Nag-break ka ng contract mo? Opo. Pero yun, ano yun, on the spot? On Or the spot po. so, na nagbayad ka sa kanila? Yes po. Tamang-tama. 1 week before nung binigay niya yung sahod ko. Yung, Hintay mo lang muna talaga yung sahod mo. yes po, pastor. Tapos sabay binayaran mo Opo. siya. And hindi ka nagsisi doon, di ba? Hindi po, Yung break mo yung contract mo, yung terminate mo yung contract mo, anong sinulat mo doon sa pag-break mo ng contract? Wala po kaming Hindi kayo ginagawang nagsusulat. sulatan po. Basta na lang. Basta bahala na. Basta sabi ko na magbe-break na ako ngayon. So, I will pay you. Pero Sabi nung ko, nag-break ka ng contract, let me just ask lang to. Nakahanap ka na ng employer, hindi pa rin? Ay, No. Kasi 'di ba usually kapag may binabalak na so wala terminate. pa po. Wala talaga. Wala po. So paano yung pagka-break mo ng contract? Binilang ka niya ng ticket. Yes po, pastor. Binilang ka rin Yes naman po, niya ng pastor. ticket. So ilang weeks nag-stay ka pa dito? 1 week lang po. 1 week lang. Opo. So yun lang yung palugit, Opo. 1 week lang, and then that time nakahanap ka agad ng panibagong player, hindi na. Hindi po, pastor. So nakauwi ka muna. Umuwi muna po ako, pastor. Pero pag uwi mo sa Philippines, nag-stay ka muna doon ng medyo matagal or hindi? Matagal din po, pastor. Yes po. Mga gano'n rin katagal. 8 years po. Bago ka bumalik ulit Bumalik, dito. opo. So ilang taon ka pa lang nung una ka nag-abroad dito? Nung More una mong labas, I mean, yung pumunta ka sa Middle East, mga ilang taon pa lang? 23? Bata ka Yes pa po, noon. pastor. So yung balik mo ulit dito sa Hong Kong, ilang taon ka na noon? Nasa 30 plus na din po. Tapos may pamilya ka na noon. Opo, pastor. So may pamilya ka na noon. And then, pagpunta mo, Hong Kong again. Sumubok ka ulit sa Hong Kong. Yes po, pastor. And so far, itong amo mo ngayon, ito na yung amo mo ng antagal-tagal. Yes, pastor. Ilang taong ka na sa kanya? Almost 16. 16. Pero dito sa amo mo, kamusta naman? Kung 16 years tumagal, I believe, okay. Pero, kamusta? Okay naman po siya. Minsan meron, sinusumpong din Yeah, siya. I think yan ay part na rin ng Yes tao. po. Yung tao may sumpong lagi, di ba? Hindi lang naman Chinese. Oo. Minsan pa nga may tama eh. May tama yung tao. I think lahat yan is common sa tao. Minsan, merong ugali talaga. Pero, lahat naman natitiisan. Pero overall, okay yung trato ng amo Yes mo po. sa'yo. Yes po. Bakit tinanong ko yung amo mo as of now? Kasi, maybe they are thinking na lahat ng amo dito is masama. Matsatsambahan mo rin talaga minsan na masama, pero hindi naman I believe lahat masama. Yes. Sa case mo nga, kung tumagal ka ng 16 years, I believe magaganda rin yung na-experience mo dyan. Like for example, kanina pinag-usapan natin yung pangit na experience mo sa amo. Diyan naman sa amo mo ngayon na 16 years, ano naman yung mga, sabi natin, hindi mo malilimutan na magandang experience mo dyan? Sa amo ko, dito ngayon, pastor, is okay, kumbaga,
Wala silang pakialam. Basta, Maganda ba yon? Walang pakialam. oh, yung, basta yung Gawin mo lang yung work gawin mo. ko lang yung work ko. Mas malaya ka, Yes kumbaga po. ganun. Yes po. Teka lang, paano mo natagpuan yung health center natin? At through sa pamangkin ng asawa ko po. Namang kinasa, ano yung pagbalik mo ng pangalawa dito, dumiretso ka na dito or hindi pa muna? Hindi pa po, Pastor. Medyo matagal pa? Yes po. Mga ilang years ka pa nandito bago mo Kailan, gaano ka nakatagal sa health center? More than 1 year pa lang. More than 1 year pa Yes lang. po. And then para sa'yo, na more than 1 year pa lang sa health center, gaano ka-helpful yung health center na to sa OFW yung katulad? Mahalaga yung health center sa aming mga OFW na katulad ko kasi dito marami kaming matutunan like ng mga teaching tapos yung mga guidance. Pero yung una ko natutunan dito is yung paano magpatawad po. At yan rin actually yung topic natin today again, no? Yung pagpapatawad. Alam natin na yung pagpapatawad, isa yan sa pinaka masarap na feeling na pwede nating maranasan. Sobrang gaan. Yes po. Ikaw, kamusta ka na as of now? Simula ng, ano nakita mong changes nung umaten ka dito sa health center? Ano po, Pastor? Peace. Yun po yung naano ko sa Sinjesa. At hindi linalang yung peace. Alam Yes natin yan. Kasi alam po ninyo na kayong nanonood sa amin right now, yung peace ay something na priceless. At kung kailangan nyo rin po ng peace as an OFW, may problema ka na dito sa Hong Kong, may problema ka pa sa Philippines, samot-sari yung problema mo, just try to visit. Kung gusto nyo may mapag-sharean lang ng problema ninyo, nandito kami para matulungan po kayo. Just don't hesitate to ask yung help. Magbibigay kami ng tulong sa inyo for free at maniwala kayo na yung buhay ninyo uusad if you are just going to apply kung ano yung naririnig ninyo. Naintindihan niyo po ba? Sa susunod na episode, meron pa tayong panibagong i-interviewin na patungkol sa OFW rin. True to life stories ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa next episode again. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.